Ito po ay aking kuya sa National Board. Siyempre kuya, di mo mapahihindian eh. Okay? Kaya salamat po na hindi ko napahindian. Tayo po ay naririto para maglingkod sa Diyos. Amen. Magbigay ng kapurihan sa Diyos. Magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. At alam ko po na sa gabing ito, ang Diyos ay patuloy na mayroong gagawin sa buhay po natin. Mayroon siyang gagawin sa personal mong buhay. Mayroon siyang gagawin sa ministeryo mo. Mayroon siyang gagawin sa pamilya mo. Mayroon siyang gagawin sa buhay mo ngayong gabi. Amen. Hallelujah. Pwede ba tayong sumigaw ng sabay-sabay ng hallelujah! Hallelujah to the living God! Hallelujah to the great I am! Praise the Lord! Purihin ang Diyos sa gabing ito. Sa gabi mong ito ay gusto ko pong dalhin sa inyo ang mensahe ng Panginoon na habang po ako ay nananalangin, habang po ako ay nagpipray sa Lord, simula nung tawagan po ako ni Pastor Piernes, ay nanalangin po ako. Hindi ko po kayo kilala, hindi ko pa narating yung mga lugar ninyo, hindi ko pa napuntahan yung mga simbahan ninyo, pero ako naniniwala na yung banal na spirito ay andun. Okay? At yung banal na spiritong yun ay nagbigay ng mensahe para sa inyo sa gabing ito, para lalo ho tayong maging malakas, para ho tayong maging malakas sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Okay? So, mayroon po akong simpleng multimedia presentation at gusto ko pong ipakita ho sa inyo yan. Yan. Huwag na lang po muna yung mukha ko kasi hindi ho yan mahalaga. Yan. Huwag na lang po muna yung mukha ko, yun muna ating presentation kasi yun po ang mensahe ng ating Panginoon. Okay po? Yan. Handa na ba? Sige po. Yan. Nag-iisip pa yung ating multimedia kung ano yung mangyayari. Okay po. So napakaganda po ng ating topic. One, di ba? Iisa lang. Iisa lang, iisa lang, at iisa lang. Yan. Hintayin po natin ng konti. Yan. Okay. Sige. Next slide, sir. Okay. Meron pong isang writer na nagsabi, man cannot discover a new ocean unless he has the courage to lose sight of the shore. Sabi po ng isang writer na ang pangalan ay si Andre Gale. Man cannot discover a new ocean unless he has the courage to lose sight of the shore. Okay? Sa situation ho natin ngayon, ang dami hong mga challenges sa buhay, ang dami hong mga challenges sa paglilingkod, ang dami pong mga dinadownload ho sa ating vision, ang dami pong mga ini-impart sa ating vision, but if we are not going to step forward, okay? Hanggat hindi po natin minsan ina-unlearn yung mga bagay na meron tayo, then we cannot discover things, new things sa life natin, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Sa ating pong Panginoon. So sa pagkakataon po ito, gusto ko pong pag-aralan ho natin. Sige po, next slide. Gusto ko pong pag-aralan po natin, yes, paki-plus na lahat. Isa pa? Gusto ko pong pag-aralan natin ngayong gabi, itong dalawang ito. He calls, then He comes. Yung dalawang pong katagana yan, si Jesus ang tumawag, si Jesus rin ang nagpapakalma. Okay? He calls and He comes. Ang sabi po sa talatang ating babasahin sa Matthew chapter 24, Matthew chapter 14, verse 22 and 24, ganito po ang nasasaad. Ang sabi po dyan, then Jesus made the disciple get into the boat and go on ahead of the other side of the lake, while He sent the people away. After sending the people away, He went up a hill by Himself to pray. When evening came, Jesus was there alone, and by this time, the boat was afar off in the lake, tossed about by the wave,
because the wind was blowing against it. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Sumadali po tayong manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahilan ang iyong salita ay buhay, ang iyong salita ay makapangyarihan, ang iyong salita ay hindi nagbabago. Dahilan sa iyong salita ay makapangyarihan, Panginoon, ang iyong salita ang magbibigay sa amin ng solusyon. Ang iyong salita ang magbibigay sa amin ng lunas. Ang iyong salita, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng kasagutan. Ang iyong salita, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng kalakasan. Dahil ang iyong salita, Panginoon, ay makapangyarihan. Amang Diyos, sa gabing ito, Lord God, bukas po ang aming puso, bukas po ang aming isip, Panginoon, para tanggapin, Lord, ang iyong salita sa umaga, sa gabing ito, upang ito ay patuloy na mag-nourish, mag-strengthen ng aming pagkatao, ng aming pananampalataya, ng aming paglilingkod, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Salamat, Amang Banal, sa patuloy na katalinuhan at kaalaman na patuloy niyo pong padadaluyin sa inyong lingkod sa gabing ito, Panginoon, sa bawat isa po sa aming mga pastor at mga manggagawa ng simbahan, Amang Banal, na narito ngayon. Purihin ka, Amang Banal. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag tinignan po natin ang context ng talatang ito, ng chapter na ito, after feeding the 5,000 people, di ba? Nung pagkatapos na pakainin ng ating Panginoon yung 5,000, more than 5,000 na katao, the Lord sent them to another mission. Okay? Ang si Jesus ay nagkaroon ng shifting of the call. Okay? Yun po ang ating pag-uusapan sa una. The Lord shift them, di ba? Nagkaroon ng shift yung kanyang pagkatawag. Okay? Di ba? From feeding of the 5,000 to a medical mission. Okay? Kung napapasin niyo po yung kabuuan ng chapter 14, di ba? Na mula nung si Jesus ay nagpakain ng 5,000, and then afterwards the Lord wants to send them to a medical mission. Di ba? Sa ibang ibayo, and while the Lord is sending them to a medical mission, they face trouble in their ministry. Along the way, going to a medical mission, they face trouble. Diba? Nakaranas sila ng ibang bagay, nakaranas sila nung hindi nila inaasahan, nakaranas sila ng mga bagay na ayaw nilang mangyari sa kanilang buhay. And while they are experiencing life in that situation, the Lord Jesus Christ is up on the hill praying. Diba? Simple yung ginagawa ni Jesus Christ, pero yung mga disipulo ay naroon, they are fighting for the lives. Diba? They are fighting for the lives. So, sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, gusto ko pong sabihin ito sa inyo. Sige po, next slide. Ang sabi po dyan, sige, the character and attributes of God doesn't change. Yun po yung ating theology, right? The character, the attribute of God doesn't change, but the activity of God changes. Diba? Sabi ng Old Testament, si Jesus Christ, ang Diyos ay hindi nagbabago, pero pagdating sa New Testament, the Word became flesh. So there was a change of activity, but the attribute doesn't change. Tama po? So, sa buhay po natin bilang mananampalataya, meron tayong Diyos na hindi nagbabago, hindi pa bago-bago, pero yung kanyang pagkilos, paggawa sa buhay natin ay pwedeng magbago. Pwedeng magbago sa buhay natin. Okay? He don't want to make us too much enjoy of the benefits of the comfort zone, because our comfort zone may become Lord in our ministry. Okay? Our comfort zone may become Lord in our ministry. At pag tinignan po natin yung sitwasyon, I believe, tuwang-tuwa yung mga disipulo that they fed the more than 5,000 people. Tuwang-tuwa sila, but the Lord said, tama na yan. Tama na sa kagalakan nyo.
Tama na yung pinakain nyo. Pumunta naman kayo sa ibang lugar. Okay? Pumunta naman kayo sa ibang lugar. Dito tinuturuan tayo ng ating Panginoon that our comfort zone should not be our Lord in our ministry. Why? Because sometimes our comfort zone, sabi diyan, that our decision may base no longer on God's will, but sometimes based on our comfort zone. Okay? God's character and attributes is stable, but His dealing shifts according to the needs and direct us to your specific call of service. Di ba? Minsan kasi, ando na tayo eh. Gusto na natin, doon na lang tayo eh. Minsan gusto na natin, yun na yung natutunan natin, yun na yun eh. Okay? Pero, ang Diyos pala ay meron pang gustong gawin sa buhay mo. Ang Diyos para ay gusto pang kumilos sa buhay mo ng mas higit pa sa mga nagawa mo na sa buhay mo, na mas higit pa sa mga bagay na nagawa mo na noong unang panahon. Ang Diyos pala ay meron pang gustong gawin sa buhay mo bilang ikaw ay lingkod ng Diyos at bilang ikaw ay tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Tama po, ang sabi po ng Biblia, next slide please, for God's gift and God's calling are irrevocable. Di ba ho? Na-feel nyo ba? Nadaraman nyo ba na nagsisi si Lord nung tinawag niya kayo bilang magpastor? Pwede pong tumaas ang kamay nung parang na-feel nyo na parang nagsisi si Lord nung tinawag niya ako bilang pastor. O parang nagsisisi si Lord nung tinawag niya ako para maging worship leader, maging outreach leader, maging discipleship leader, magturo, mag-teach. Parang nagsisi si Lord sa pagkatawag sa akin. Okay? So ibig sabihin, this passage sa Matthew 11:29 is true that the gift that the Lord has given to you, the calling that the Lord has given to you is irrevocable. No one can change that. Me as regional overseer cannot change it. However, God's call is irrevocable, but the way we serve must improve, must grow, must develop, must produce, must bear fruit. Okay? Ayaw ng Diyos na manatili tayo doon sa isang pagkakataon, sa isang sitwasyon, sa isang lugar, sa isang status ko sa buhay na hindi na lumalago yung ating ministry. Okay? The Lord doesn't call us for a 30 attendance every Sunday. The Lord doesn't call us for a minimum of attendance. The Lord called us to grow. The Lord called us to improve. The Lord called us to bear fruit. And sabi ng Biblia, that fruit should last. Amen. At ito yung kalooban ng ating Panginoon sa buhay po natin bilang mga mananampalataya sa buhay natin bilang isang tao at lalo na bilang tagasunod ng ating Panginoon. Ang sabi po ng isang writer, okay, next slide. Thank you, sir. Ang sabi po ng isang writer, medyo masakit po itong pagkakasulat, pasensya na po kayo, hindi ko po kayo kilala. Sabi po dyan, he who reject change is the architect of decay. Okay? The only human institution which reject progress is the cemetery. Wala naman ho siguro sa ating tumitira sa sementeryo. Tayo ay tumitira sa Church of God. Sa simbahan ng Diyos. Okay? Sa simbahan ng Diyos. Meron pa ako sa inyo ipapakita ng isang slide about the life of an eagle.
Okay, baka po yung iba na nakita na po ito, pero gusto ko pong ulitin, the life of an eagle. Gusto ko pong ipakita ito. Okay? Ang mensahe ko po ngayon ay mga 2 oras lang kasi pagod kayo. So, para makatulog ko kayo ng mabilis. Yan. Yan po ay the life of an eagle. Okay? Sige po, Brad, pakiclick lang. Yan. Anyway, mababasa naman nila yan. Yan. Okay. The eagle has the longest lifespan of its species. Okay, next slide. Click, please. It can live up to 70 years. But to reach this age, the eagle must make a hard decision. Okay. In its 40s, sino po ang 40 dito? In its 40s, its long and flexible talons can no longer grab prey which serve as food. Diba? Yung kanya mga kuko, hindi na nakakadagit. Okay? Its long and sharp beak becomes bent. Yung kanyang tuka ay hindi na makatuka kasi masyado nang mahaba. Okay? Its old, aged, and heavy wings, due to their thick feathers, become stuck on its chest and make it difficult to fly. Okay? Yan. Then, the eagle is left with only 2 options: to die or to go through a painful process of change which lasts for 150 days. Yan. The process requires that the eagle fly on the mountaintop and sit on its nest. Yan. Okay. There, the eagle knocks its beak against the rock until it's flack it out. Yung kanya makakuko talagang i-scratch sa bato para maputol yung kanya makakuko. Diba? Grabe, para maputol. And then, next. When its talons grow back, the eagle starts plucking its old aged feathers. Unti-unti niyang bubunutin yung kanya mga feathers, okay, para lalo pa siyang, para tumubo ulit. And after 5 months, the eagle takes its famous flight of rebirth and lives for 30 more years. Amen. Pwede bang pumalakpak yung mga agila dito? Pwede bang pupalakpak yung mga agila dito? Amen. Amen. And when the ministers of the Lord, the workers of the Lord, the preachers of the Lord, the pastors of the Lord, the shepherds of the Lord, don't take advantage of the chains, storms comes. Storms comes. Ang bira, ang ganda nung takbo nila sa dagat. Siguro kanta ng kanta, God is faithful, God is good, God is miraculous, ang daming pinakain. Kanta sila ng kanta. Kanta sila ng kanta. Tuwan-tuwa na sila. Maganda na yung nangyayari. Maganda na yung sitwasyon. Maganda na yung progress. Meron ng stability, pambira, sikat na si Jesus Christ. Diba? Pag sumikat si Jesus Christ, tsak, sikat din yung mga disipulo. Okay. Pero ayaw ng Diyos na manatili sila doon sa terminong pagiging sikat. And the Lord brought storm. Next slide po. Okay. Between 3 and 6 o'clock in the morning, Jesus came to the disciples walking on the water. When they saw Him walking on the water, they were terrified. Sabi po dyan, it's a ghost. Alam mo po, ito pong mga mangingisda, ito pong mga fishermen, when they are navigating out there in the sea, when they saw a ghost, it signals disaster. Okay? It signals disaster. It signals kamalasan.
sa kanilang pangingisda. Ito ay sumisignal na malas ngayong gabi. Wala tayong huli ngayong gabi. Baka ibang klase ang mangyari sa atin ngayong gabi. At ang sabi dyan, okay, sige po, si Jesus Christ ay, yan, sige click, andoon sa dagat, siya ay naglalakad. Di ba? Siya ay naglalakad at ang sabi ng mga disipulo, wow, it's a ghost. Di ba? Wow, it's a ghost. Alam mo ba yung ghost? Multo. Di ba? Alam mo ba yung multo? Di ba? Siguro wala pa naman sa ating minumulto rito. Di ba? Meron na ba ditong minulto sa bahay? Okay. Pero alam niyo po, kapag manatili tayo sa status quo, kapag wala na tayong ginagawa, hanggang dyan na lang tayo, mumultuhin ka. Mumultuhin ka. Pakibalik po ng konti. Okay. Mumultuhin ka ng ano? Na mga past sins mo. Mumultuhin ka ng mga created failures of yours. Mumultuhin ka ng mga unresolved conflicts. Mumultuhin ka na, naku, bakit ba andito ko sa ministry na to? Baka hindi ito kalooban ni Lord. Baka ito ay kagustuhan lang ni District Overseer. Inapprove naman ni Regional Overseer. Baka misplaced ako rito. Dapat ako yung nakaupo na Regional Overseer. Dapat ako yung andun. Misplaced in the ministry. Mumultuhin ka. Magaling naman ako eh. Dapat ako yung naglilid. Magaling naman ako, dapat ako yung naroroon. Magaling naman ako, dapat ito yung dapat kong ginagawa. Mumultuhin ka ng unforgiveness. Sisingilin ka niyan. Sisingilin ka niyan, mumultuhin ka ng sama ng loob. Mumultuhin ka ng tinatawag na misnomer. You are being misrepresented. Alam niyo po, kapag ang simbahan wala ng baby, diba? Magsasawa kayo sa isa't isa. Kapag ang isang simbahan ay hindi na wala ng nasisave na soul, kapag ang simbahan ay hindi na nagwi-win ng soul, kapag ang simbahan ay hindi na nagdi-disciple, ang makikita ng bawat isa ay yung mga muta ng bawat mga mata ng kanilang kapwa miyembro. Diba? Kapag hindi na nagwi-win ng soul at nang mimic ng disciples, ang makikita nila ay yung mga kasalanan nila. Kasalanan mo, di mo to ginawa, hindi mo to ginagawa, hindi mo yan ginagawa, kaya wala tayong nagagawa. Diba? Experience ho natin yan. Kapag ka mayroong bagong baby sa pamilya, pambihira, pag umiyak na bigla, hindi naman magulang, lahat naroon sa paligid. Ano nangyari? Ibig sabihin, mayroong excitement. Hindi napapansin yung pagod, hindi napapansin yung kahirapan, hindi napapansin yung mga bagay na hindi nagagawa kasi mayroong bago gustong lumago. Amen? Pero kapag ka wala na hong bago sa loob ng simbahan, ang makikita yung mga dating kasalanan, yung mga ginawa ng mga unang panahon, na panahon pa ni Mahoma, i-revive natin yun, hindi ka nagtatides, hindi ka nag-donate, hindi ka naglilinis, hindi ka nakikinig. Yun ang darating, yun ang magmumulto sa buhay natin bilang mga pastor at bilang mananampalataya. Pero kapag tayo ay ma-focus sa pag-win ng soul, ma-focus tayo sa pagdidisipulo, tama, may problema, tama, mayroong mga suliranin, pero ang tawag sa atin ng ating Panginoon, go and make disciples. Amen. Diba? Sila ay pinadala ng Diyos sa panibagong ministry.
na hindi sila manatili doon sa feeding of the 5,000, but they must go to another ministry based on the scripture, medical mission. Medical mission. Di ba? Na pinapagawa sa kanila ng ating Panginoon sa kanilang buhay bilang mga mananampalataya. Sometimes, brothers and sisters, the shift in the ministry sometimes is not favorable in the first place. It may create problems. It may create conflicts. But remember, in the midst of the turmoil in the sea, minsan minumulto ka na. Yung pala, hindi multo kundi si Jesus Christ, pinapaalala ka lang. Okay. Pinapaalalahanan lang tayo ng ating unang gawain bilang isang pastor, bilang isang manggagawa. Pinapaalala lang pala sa atin ng ating Panginoon, akala mo, multo. Yung pala, si Jesus Christ. You know, when shifting is in God's will, kapag ang pagbabago, kapag ang paglilipat ay nasa kalooban ng Panginoon, at kapag ito ay nasa kalooban ng Panginoon, minsan nakakaranas ka ng problema, nakakaranas ka ng suliranin, pero sa kalagitnaan noon, andun si Jesus Christ. Tama ba ako? Pare-pareho tayong pastor. Okay. Pare-pareho tayong pastor. Hindi ako dito nagpipreach na wala sa isip ko, wala sa karanasan ko. Wala sa, nag-aral ho tayo pare-pareho. Pare-pareho to tayong pastor. Ang karanasan natin halos pare-pareho din naman. Okay. Kung minsan di kayo kumain, di rin ako kumain minsan. Okay. Kung minsan wala kayong pamasahe, ako wala din akong pamasahe minsan. Kung kayo ay nagbibisikleta lang, nagbisikleta rin naman ako minsan eh. Kung kayo naglalakad, naglakad din naman ako minsan eh. Pero ito lang yung sigurado ko. Kahit ako naglalakad, kahit minsan hindi kumain, kahit minsan napapagod, pero sigurado ko, nakasama ko si Lord. Amen. At alam kong nararanasan nyo rin yun. Maliw ba ako? Di ba tama ho ako? Ito pong mga matatanda natin dito sa ministry sa Mindanao. They could testify. They are a living testimony that until now they are standing in the faith. Until now, they are moving for the faith. And until now, they are our encouragement in the ministry because until now, they are standing. Eh kung bumitaw sila, alam mo, ang dahilan kung bakit ka naririyan, nakaupo ngayon, nasa ministry, kasi merong isang pastor na hindi bumitaw. Isa pa, alam mo kung bakit andyan ka sa ministry ngayon? Kasi merong isang nanay o tatay na hindi bumitaw sa panalangin. Sa'yo. Ako po, resulta po ako ng panalangin ng alas 4:30 ng umaga ng nanay ko. Natulog pa ako, maliit kasi yung bahay ho namin. Okay, maliit yung bahay namin, ang pagitan ay mga kurtina lamang. Okay, buti ngayon hindi na kurtina. Okay, noon mga kurtina lamang ang pagitan. Alas 4:30, mananalangin na yan ng mama ko. Lord, si Boy, ingatan mo. Lord, Boy kasi ang tawag sa akin. Si Boy, tawagin mo. Ayoko pong magpastor. Sa totoo lang. Kasi ang dami kong gustong gawin sa buhay ko na hindi ko nagagawa
dahil ako ay anak ng pastor. Bato kayo tumatawa? Totoo ba? Totoo ba? Okay. Ayoko po eh. Pero ang tanong bakit ako naririto? Kasi merong isang dumalangin, merong isang nanalangin, merong isang tao na hindi bumitaw sa panalangin. Kaya ako, kaya ikaw, tayong lahat ay naririto. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi po sa verse 27, okay, balik muna sandali. Bilis mo kapatid. Yan. Verse 27, Jesus spoke to them at once, courage. Yan. He said, it is I. Diba? Sabi ni Lord sa mga disipulo, magpakalakas kayo. Hindi ako multo. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Hindi ako tulad ng iniisip mo na nagkamali ako. Hindi ako tulad ng iniisip mo na inasan kita dyan. Hindi ko alam. Hindi ako nagkakamali sa iniisip mo na hindi ka pa pinatawad. Hindi ako nagkamali sa iniisip mo na yung kasalanan mo hindi pa pinatawad. Sabi ni Jesus Christ, I am. Alam niyo po itong I am sa isang Hudeo. Ito po ay isang napakamabigat na pronoun because it speaks to our Lord Adonai in the Old Testament. And when the Lord said, I am, pambihira. Verse 28 ang sabi ni Peter, then Peter spoke up, Lord, if it is really you, order me to come out of the water to you. Galing. Pambihira. Na-realize ni Peter na hindi multo. Na-realize ng mga disipulo na hindi pala nagmumulto. Alam mo, kapag tayo ay nasa kalooban ng Panginoon, kung sakaling yung multo ay gawain ni Satanas, magpapakilala si Jesus Christ na siya ay siya sa buhay mo. Hallelujah. Magpapakilalang tiyak si Jesus Christ na siya ay siya sa buhay mo. Okay? Sabi po dyan, next slide. Sige po. And then sabi ni Jesus Christ, come. Diba? Answered Jesus. So Peter got out in the boat, started walking on the water to Jesus. Amen? Pag tinignan po natin yung next slide, yan, makikita natin na lumalakad na si Peter. Okay. Nakakita mo kayo ng tao na lumalakad sa tubig? Okay. Alam mo, wala hong magician na nakagawa ng lumakad sa tubig. Wala ho. Lahat yan ay merong salamin sa ilalim. Sila ay naglalakad. Pero wala hong magician na pinakamatinding magician sa buong mundo na nakagawa ng ginawa ni Jesus Christ at ni Peter. Sabi dyan, Peter is heading to the right direction, straight to the will of God. Straight to the will of God. Right direction. Yun yung calling ni Peter. Yun yung kalooban ng Diyos kay Peter. Yun yung gustong mangyari ni Lord kay Peter. Okay? And Peter is heading to the right direction where Jesus is. Ngayon, tanong ko po sa inyo, kasalanan ba ni Pedro na malakas yung alon? Kasalanan ba ni Pedro na mapakinggan niya yung boisterous waves, sounds of waves? Kasalanan ba ni Pedro na makita niya yon?
Di ba? Hindi naman. Hindi naman kasalanan ni Peter eh. Hindi kasalanan ni Peter na lumakas yung alon sa tubig. Hindi kasalanan ni Peter na nagkaroon ng storm surge doon sa kanilang bangka. Hindi ho kasalanan ni Peter yun. Hindi naman ho natin kasalanan na pagkaminsan-minsan nagagalit tayo. Hindi naman ho natin kasalanan na pagkaminsan-minsan ipinapaalala sa atin yung ating mga dating pagkakamali. Hindi naman ho natin kasalanan. Hindi naman ho natin kasalanan na maalala na tayo ay nag-fail once in our pastoring. Hindi naman ho natin kasalanan na minsan naaalala natin na once we failed in our ministry. Hindi mo kasalanan. Yung kasalanan ni Pedro, yung mali ni Pedro, ay nabaling sa iba yung kanyang direksyon. Imbis na kalooban ng Diyos ang kanyang sundin, imbis na mag-straightforward siya doon sa ating Panginoon, pambihira na baling siya sa ibang mga bagay sa kanyang buhay bilang tagasunod ng ating Panginoon. Meron pong isang writer, wala po dyan sa screen, meron pong isang writer na ang pangalan ay si Maya Angelou. Isa po siyang Black American na noong 2012, I think binigyan siya ng award ni Obama, President Obama. Ang sabi niya, someone was hurt before you. Someone was wrong before you. Someone was hungry before you. Someone was frightened before you. Someone was beaten before you. Someone was humiliated before you. Ito yung matindi. Someone raped you. But yet, they survived. Hindi po ito Christian, si Maya Angelou. How much more sa buhay po natin bilang mga mananampalataya na sumasampalataya sa ating Panginoon. At sa oras ho na tayo ay manatili doon sa mga multo ng buhay, at kapag ito ay ating minagnify sa buhay natin, sa ating paglilingkod, sa ating pagpapastor, sa ating pagmiministry sa buhay, then like Peter, we will sink. We will sink. Next slide po. Lulubog ho tayo. Okay? But when he noticed the strong wind, he was afraid and he started to sink down in the water. Bakit? Natutok sa ibang gawain. Di ba? Natutok sa mga bagay na hindi naman natin dapat ginagawa. Okay? Minsan natutok sa networking. Tama ba? Natutok doon eh. Alam niyo po, yung daddy ko ay nag-networking din. Totoo po, mga pastor po tayo eh. Yung daddy ko po ay nag-networking din. Hindi ko na po babanggitin kung ano yung mga company. Kasi baka alam nyo. Okay? Nag-networking din ho naman. Pero yung napansin ko, meron lang kaming pangangailangang matindi. Meron lang kaming financial needs na dapat matugunan. And then that networking will come in. Papasok si daddy. Pagkatapos na masuplayan yung aming financial needs, tapos na yung networking.
Pero yung iba sa atin, tuloy-tuloy, ano? Di ba? Dito po sa istorya natin, nung matutok si Peter doon sa laki wave of problems, wave of needs, wave of persecution in the ministry, wave of challenges in the ministry, wave of changes in the ministry, wave of uncertainties in the ministry, we will sink. We will sink. Ako po ay muntik ng malunod. Dahil ako ay muntik ng malunod, hanggang ngayon hindi ako marunong maglangoy. Dahil muntik na ako malunod, hindi ako natutong maglangoy, at hanggang ngayon gusto kong matutong maglangoy, hindi ako matututo. Kahit anong gawin ko, hindi ako natututo. Pero po, kahit hindi po ako natututong maglangoy, it wouldn't stop me of going to Mindoro from Bicol, tatawid ng dagat yan. Tama po? Tama po? Alam niyo po, sa buhay po natin, sabi ni Luke, sa Luke chapter 21 verse 25, strange things will happen to the sun, moon, and stars. The nation of earth will be afraid of the roaring sea and tides, and they will want know what to do. Ang sabi ni Peter, 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9, be alert, be on watch, your enemy, the devil, roars around you like a roaring lion, looking for someone to be devoured. Be firm in your faith and resist him, because you know that other believers and the whole world are going through the same kind of suffering. Sa buhay po natin, dapat nating makilala, dapat nating mapakinggan kung sinong leyon ang umaatungal. Okay po? Malapit na po tayo magtapos. Okay? Sa buhay po natin, kilalanin natin, alamin natin kung sinong leyon ang umaatungal. Kasi merong isang leyon na nananakot lang, pero merong Lion of Judah. Tama ho ba ako? Merong Lion of Judah na sumigaw doon sa Calvary na tapos na dapat. Tapos na. Tapos na yung mga multo mo sa buhay. Okay? Magtatagumpay ka sa mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Ipinagkaloob sa atin ang pagtatagumpay. Bakit? The Lion of Judah roar in the Calvary, it is finished. Kaya pag pinakinggan natin yung roaring lion na si Satan, tatalunin ka. Pero dapat mapakinggan natin yung roaring Lion of Judah na si Jesus Christ, na nagsabi kay Peter, halika. Na nagsabi kay Peter, lumakad ka. Na nagsabi kay Peter, move on. Na nagsabi kay Peter, grab the chains. Subalit in the midst of that obedience, the Lord is there. Church, sometimes in our shift of our calling, there is a storm that will happen. But if we are in the right will of the Lord, in the midst of the storm, the serenity of God will come in. Ang kapayapaan ng Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos. Okay, sabi niya, at once, Jesus reached out and grabbed hold of him and said, what little faith you have, why did you doubt?
Hindi na hinintay ng Panginoon na, hindi, lumubog ka muna. Sige, kapag kaya yung kamay mo na lang, nakikita ko, sa akin lang aabutin. Sabi dyan, when the shift of the call comes, and sometimes in the shift of our call, there is a storm or problem that comes. But if we are in the will of God, though sometimes it has a storm, the serenity of God is there. The peace of God is there. The comfort of God is there. The embrace of God is there. The hold of God in your hand is there. The hold of God in your life is there. The hold of God in your ministry is there. The hold of God in your family is there. This is the God whom we are serving. This is the God who is faithful. This is the God who is everlasting. This is the God who served by our leaders before. And until now, they're still here. And you are the product of that. Meron pa akong konting observation sa maliit na panahon. Sabi dyan, the verse doesn't end with an exclamation point. Tama? But a question mark. Another observation. The verse doesn't end up with an enterobang. Wala po ito sa grammar, wala ito sa sentence. Ang ibig pong sabihin ng enterobang, it is a combination of question mark and exclamation point. Ang ibig sabihin, expression of excitement and disbelief. Okay? And then, the verse end up with a question mark. Because Jesus, wants to dialogue with Peter. Hindi mo pinagalitan ni Jesus si Peter. Kasi kung pinagalitan ni Jesus si Peter, sana, exclamation point yung inilagay. Pero question mark eh. Okay. Di ba parang bata? Bakit kasi nagduda? Ay, andito naman ako eh, nagduda ka. Kaharap mo ko, nagduda ka. Tinawag na kita, nagdududa ka pa rin. Di ba? Pinakain ko na nga yung 5,000. Nagdududa ka pa rin, hindi wala kang kakainin. Gustong makipag-dialogue ni Jesus Christ kay Peter. Take note of this. Next slide po. The Lord wants to tell Peter and the rest of the disciples that He is not just the Lord of the wind. That the master of the situation and circumstances, the teacher who knows every answer to life questions, but a friend who is willing to listen to Peter. Amen? Alam mo, mayroong mga sitwasyon sa buhay natin na hindi si Lord nagpapakilala na Panginoon, Master ng lahat ng bagay, tagapagturo ng lahat ng mga bagay na gusto nating malaman. Minsan sa buhay natin, nagpapakilala si Lord na kaibigan. Minsan po, dumating ho sa buhay namin bilang pamilya, yung daddy ko po ay, simula nung ako ay magkaisip, may sakit na. Mula ho nung magkaisip ako, nag-ministry siya, may sakit na ho. Okay? At hanggang gabi, bago siya mamatay, may sakit. Gabi bago mamatay kasi hindi ho siya namatay sa sakit. Pero mula ho nang mamulat ako, magkaisip ako, sabi ko, pambihira. Pag si daddy nagpipray sa may sakit, pambihira, gumagaling. Pero siya di gumagaling. Diba?
Pag nag-pray si daddy na umuulan, lumipat muna ang ulan sa kabila kasi nagko-crusade, tumitigil ang ulan, lumilipat sa kabila. Pero siya di gumagaling. Nagkaroon ako ng malaking question. Lord, bakit? Bigla ako akong napaupo. Ang sabi ni Lord sa akin, bakit June? Healer lang ba ang pagkakilala mo sa akin? Healer lang ba ang pagkakilala mo sa akin? Hindi mo ba napansin na simula nung magkasakit yung daddy mo, nakapag-aral kayo, wala kayong utang, may sakit yung daddy mo, wala namang utang sa ospital, lahat ng babayarin, nababayaran. Malakas pag Sunday, pambihira, on fire pag nag-preach, dynamite. Pero pagkatapos meron na masakit. Okay? And then I realize, sabi ko, Lord, pasensya na. Pasensya na po. Natutok lang ako doon sa karamdaman ng daddy ko. Pero hindi ko pala alam, ang Diyos ay nagsusundo ng aming pangangailangan. Hanggang ngayon. Pambili ng gamot, sinunduan. Pagdadalhin sa ospital, mayroon pang pa-ospital. Paglalabas na sa ospital, mayroon pang bayad. Pero hindi ko magaling. Ang nakakapagtaka, hindi ko siya namatay sa sakit. Yun naman ang nakakapagtaka doon. Okay. Parang dito. The Lord wants to tell Peter and the rest of the disciple that Jesus is not just the Lord of the wind, the master of situation and circumstances, the teacher who knows every answer to life question, but a friend who is willing to listen. Praise the Lord. Hallelujah. Hayaan niyo na po akong magtapos sa gabing ito. Kumusta po ang pagkakatawag sa iyo ni Lord? Kumusta po ang tawag sa iyo ni Lord? Ito ba ay lalong tumatamis habang tumatagal o tumatabang habang tumatagal? If you are experiencing storm in your ministry, the Lord is saying to you, come, all you who labor and heavy laden, and I will give you rest. Ito pong salitang labor, marami po ang ibig sabihin yan. Labor means a hard work. Labor means 50-50 situation, yung nagle-labor na nanay. Okay? Labor means exposed to too much heat and cold. Labor means holding on your breath. You are in danger. O baka always in fasting. You are in labor. Pero ang sabi ni Lord sa Psalm 23 verse 4, He said, even though I walk through the valley of the shadow of death. Pansinin po ninyo yung salitang walk. Sabi ng Panginoon, even though I walk, kahit na ako ay lumalakad, hindi sinabi ni Lord, even though I stay. But the Lord said, even though I walk, ibig sabihin, temporary lang yung situation mo. You are just walking through it. Dumadaan ka lang, pinapadaan ka lang ng ating Panginoon. At sa paglilingkod natin kay Lord, sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa paglilingkod natin sa ating ministry, sa paglilingkod natin sa church, sa pamilya,
at sa Panginoon? Are you tired in the ministry? Sige po, next slide. Are you tired in the ministry? Are you depressed in the ministry? Next slide. Are you hurt of the changes in the Church of God? Are you sinking in the ministry? Or maybe, do you want to leave or resign because of misunderstanding? Ang gusto ko pong sabihin sa inyo sa gabing ito, next slide po. The Spirit of the great I Am, the King of Kings and the Lord of Lords, wants to hold your hand tonight. Meron pong old song, I don't know kung alam po ito, meron pong old song, narinig ko po ito, there is no problem too big that cannot move it. There's no storm too dark. Okay? Meron pong kanta nito na nagsasabi, sabi po sa kanta, there is no problem too big that cannot solve it. There's no mountain too tall that cannot move it. There's no storm too dark that cannot calm it. There's no sorrow too deep that he cannot soothe it. And he said, and continue, if he carry the weight of the world upon his shoulder, I know, my brother, that he will carry you. If he carry the weight of the world on his shoulder, I know, my sister, that he will carry you. Hold on. Hold on to the one who called you. Though sometimes problem comes, hold on. Hold on. When he calls, he come. Amen? Shall we all rise? Nang pinapag-aralan ko po ang message na to, atong ipinagpe-pray ko po ang mensahe ng Panginoon, nakita kita. Nakita kita na gusto ko nang tumakbo sa ministry. Nakita kita na gusto ko nang magpahinga sa ministry. Nakita kita na gusto ka nang umayaw sa ministry. Nakita kita na nasasaktan ka sa ministry. Nakita kita na napapagal ka na sa ministry. Pero nakita ko rin si Lord. Kung hindi mo alam, hinahawakan ka sa paglilingkod. Tonight, can you respond of holding on together to the Lord? Would you like to do that? Would you like to do that? If you want to come on this altar, you can do it. As we respond to the hold of God, let's hold Him too. Amen? Huwag kang bibigay. Huwag kang bibigay. Alam nyo ba, nung nadapa si Jesus Christ habang pasan-pasan niya yung cross, hindi siya bumigay kasi nakita ka. Alam mo ba, nung
mo sinasampal si Jesus Christ ng mga tao? Hindi siya nagreklamo kasi nakita ka. Alam mo ba nung nilalati ko siya? Hindi siya nagsabing tama na. Kasi kung nagsabi siyang tama na, dahilan nakikita ka, hindi siya nagsabing tama na. Tinapos niya yung kanyang gawain dahil nakita ka. Dahil nakita ka. Sa gabing ito, yes, as the praise and worship team sings, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Hold on to the promise of the Lord. Hold on to the faithful God. Hold on to the one who called you. Hold on to the faithful God. Hold on to the great I am. Because when He calls, He comes. Your situation in life. Hallelujah. Glorify your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ano man ang pressure natin sa ministry, ano mang pressure natin sa buhay, ano mang pressure natin sa paglilingkod, ang Diyos, ang Panginoon ay handa, willing siya para ikaw ay suportahan, para ikaw ay i-lift up, para ikaw ay palakasin sa mga sitwasyong dumarating sa ating buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Shall we pray tonight? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus.
Praise the Lord. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon sa gabing ito. Praise the Lord. Whatever your problems may have, hold on to the promise of the Lord. Hold on to the great I am. Hold on to the faithful God. He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. He is the same yesterday, today, and forever, Lord God. Aming Diyos, aming Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Narito po, Panginoon, ang aking mga kamanggagawa, Lord God, sa ubasan, Panginoon. Lord, alam mo ang kanilang sitwasyon. Alam mo, Panginoon, ang kanilang kinalalagyan, Amang Banal. Alam mo, Panginoon, ang kanilang simbahan, Panginoon. Alam mo, Lord God, kung saan sila naroon, Panginoon. Lord God, in the name of Jesus, Panginoon, Lord God, reach them, oh God. Bless them, Lord God. Strengthen them, Lord God. Provide every needs, Lord God, in their lives, in their ministry, and their family, Panginoon. Lord God, may your abundance, Lord God, flow in their lives, oh God. May they fulfill your will, Lord God. May more souls to come and more disciples, Lord God, Lord, to be trained, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Lord God, sa bawat isa sa amin na narito, Panginoon. Purihin ka, luwalhatiin ka, Amang Banal. Hallelujah. Ito ang aming dalangin. Ito ang aming papuri, Amang Banal. Salamat sa iyong salita sa gabing ito. In the name of Jesus, everybody says, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. God bless you all. Kakaupo na po kayo.